What do you Yes. feel about dito sa mga recent news about dito sa ating budget kasi marami pong critics, even I never voted for President Bongbong Marcos nung election. I was an Isko niyan. But right now kasi we all know that the majority of people at that time, 2022, President Bongbong Marcos and Vice President Sara Duterte was voted majority. So yung stand ko is I'm pro-government. So I'm open to any kind of opinion. I think, and this is my opinion and I don't know if we're on the same page. Ang pinag-uusapan po kasi ngayon dito, yung unprogrammed funds na meron pa rin po dito sa budget na paparating at ang mga kritiko sinasabi na maaari na naman po itong magamit in accordance doon sa benepisyo ng ating mga government officials. What do you think, what do you perceive na maaari pong maging implication niting society? Mhm, mhm. Dito sa Yeah. No, I wanted to point yung sinabi niyo about sa accountability. Sa totoo lang, even yung dating undersecretary na si Shelo Magno, which is alam po naman natin that she is parang leaning towards the government. She have an issue about this unprogrammed funds kasi parang lumalagay po nagagamit yung padrino system eh. Parang kung sino yung malapit sa kusina, yun yung nabibigyan ng pondo or kung malapit ka kay congressman o malapit ka sa senador, sila yung nabibigyan ng benepisyo. And would you think po this unprogrammed funds is an example of a cyclic phenomena ng korupsyon sa ating sistema? Mhm, 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 para mhm, hmm. Especially wala naman at the time na nagkaroon ng transaction to accept it. Yeah, yeah. when you have a Totoo. Mhm. di ba? Yun nga Mami Susan kaso Sangkot. Kasi padrino. Kumbaga may pumunta ka ng resulta, nagagamit ng tao. Walang kable, poste lang. Ilocos naman. Eto nga Mami Susan, isa pa 'no, kasi naging issue 'yang 'di ba nagiging napag-usapan na natin ang program funds ano. Isa pa gusto ko po itanong sa inyo, kasi dito sa kasunod na budget natin for next year, yung unprogrammed funds po ay ilalagay as a priority spending ng gobyerno, which is before, ang unprogrammed funds ay pera lang na pinopondohan kung merong paggagamitan na proyekto. Tingin niyo po ba maaaring malaki ang risk nito na na naman ng mga nakaupo sa gobyerno kung itong unprogrammed funds, wala naman pong proyekto pero popondohan? Same, yeah. Pati 25 po. Yun nga, Mami Susan, tingin niyo po sino ang puwedeng parang puwedeng, first na makikinabang sa unprogrammed na ito 'no? Every time na tayo ng budgetary meeting ng Kongreso at ng Senado, lagi tayong nakakarinig that we don't have enough fund para sa essential services ng gobyerno like the DSWD, financial support sa ating mga scholar, sa mga pabahay, wala daw po tayong budget. Ano po masasabi niyo diyan? Mami Susan, paano kung sinabi naman po nila, hindi wala pero kulang? Kunyari, Po talaga, hospital, doktor na na-stroke po kayo? and Po? Sa totoo lang nakakatawa 2 siya. hours, Opo, 2 hours. grabe. Yan, sa mga listeners po, while we're continuing yung pag-uusap natin, don't forget to share, like, and subscribe sa ating YouTube channel. And also, if you have any questions while this is being played, question po kay Mami Susan, you can put your comments down below and we will try to contact her and answer your questions. Ako si Professor Roland Simbulan at ito ang Philcast, kung saan ang katotohanan ay walang takot na sinasabi. Like, share, and subscribe na.